May di umano'y irregularidad sa pagbili ng Department of Health ng bakuna kontra pneumonia para sa mga bata. At ito raw ang dahilan kung bakit naka-leave simula pa noong October 29 si Health Secretary Enrique Ona. Mas mahal di mano ang binili ng DOH na bakuna kesa sa inirekomenda ng WHO o ng World Health Organization na ayon din sa ulat, mas effective pa. Kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na inimbestigahan ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang di umano'y irregularidad. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig si Secretary Ona tungkol dito. May report si Lia Manyalak del Castillo. Idinaan pa sa sayaw ni Health Assistant Secretary Eric Tayag ang paglulunsad ng kampanya para sa pneumococcal conjugate vaccine o PCV noong nakaraang taon. Ang PCV ay bakuna para sa mga bata laban sa pneumonia na bahagi ng Expanded Program on Immunization ng DOH. Noong 2010, ang pneumonia ang nangunang sanhi ng pagkamatay sa mga batang 1 hanggang 14 na taong gulang. Kabilang ang Pilipinas sa 15 bansa na problemado sa sakit na ito. Kadalasang sanhi nito ang mahinang immune system dala ng malnutrition at undernourishment. Kaya noong nakaraang taon, inilunsad ng Department of Health o DOH ang malawakang kampanya laban sa pneumonia. Bumili sila ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV bilang bahagi ng Expanded Program on Immunization ng DOH. Pero ang programang ito nadagdag sa humahabang listahan ng mga government transaction na nakitaan daw ng anomalya. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nagpaimbestiga nito sa National Bureau of Investigation o NBI. At kaya raw nag-leave si Health Secretary Enrique Ona ay para paghandaan ng paliwanag kaugnay ng issue. Taliwas sa pahayag noon ni Ona na kaya siya nagbakasyon noong October 29 ay dahil sa problema sa kalusugan. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, may nag-report sa Pangulo noong Hunyo tungkol sa pagbili ng DOH ng PCV-10 vaccines noong 2012. Kahit pa raw ang rekomendasyon ng World Health Organization at ilang ahensya ay PCV-13 ang bilhin. Bukod kasi sa mas mura, mas maraming sakit ang kaya nitong pigilan. Sa press release ng DOH noong 2012, nakasaad na nagbukas ng bidding ang DOH Bids and Awards Committee para sa PCV-13. Kaya rineklamo yan nung mga relevant bodies na bakit PCV-10 instead of the more cost-effective PCV-13. Sa pagsisiyasat ng GMA News sa updated procurement plan ng DOH noong 2012, bumili sila ng 1 million doses ng PCV, hindi sa pamamagitan ng bidding, kundi sa negotiated procurement sa UNICEF. Pero hindi nakasaad kung anong uri ng vaccine o bakuna ang binili. Halos 834 million pesos ang ginastos ng DOH, 833 pesos kasi ang bawat dose ng bakuna. Ayon kay De Lima, hirap mag-imbestiga ang NBI dahil hindi sila makakuha ng mga dokumento. Nahihirapan din sila nung una dun sa discrete investigation because being discrete investigation ay hindi sila masyado makapag-access sa mga documents and in fact naging uncooperative daw certain personalities or certain offices or units of DOH. They were given a run around. Isa sa mga ipapatawag para magpaliwanag ay si DOH Assistant Secretary Dr. Eric Tayag. Ayaw pa sabihin na De Lima kung ano ang posibleng kaharaping kaso ng mga opisyal sakaling mapatunayang may anomalya sa pagbili ng mga bakuna. Pero maaari raw silang maharap sa administrative at criminal charges. Patuloy pa rin sinusubukan ng GMA News na makuha ang pahayag ni Ona at Tayag. The Department of Health can actually do as far as this investigation is concerned is we will cooperate with them. So whatever document that they will be needing just to be able na ma-enlighten sila regarding this one, the agency will provide. We just do not know on the extent of the problem, how deep the problem is. Kaya nga ang ano lang namin is we will wait for the official communication pa. Lia Manyalak del Castillo, GMA News. Hinihintay pa rin ang opisyal na listahan ng mga aktibidad ni Pope Francis sa nakatakdang pagbisita niya sa Leyte sa Enero. Isa sa mga suhestyon, magdaos ng open-air mass sa Tacloban Airport. Ang ilang residente naman, hindi maitago ang pagkasabik sa nakatakdang pagdating ng Santo Papa. Live mula sa Tacloban, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, habang papalapit ang Enero, lalo raw nasasabik ang mga taga-Leyte. Once in a lifetime experience lang daw kasi ang makita ang Santo Papa.
Yes, sir. Talagang residential po ito. Nang tumama ang super bagyong Yolanda sa Tacloban City noong 1 taon, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kumapit si Ofelia Casio. Kaya nasasabik na siya sa pagdating ng Santo Papa sa Leyte sa Enero. Malapit pa kayo sa Panginoon? Oo, kasi palagi akong nagsisimba. Diyos lang ang namin, gabay. Siya lang ang makakatulong sa amin. Hinihinday pa ng Archdiocese ng Palo ang kumpirmasyon ng itinerary ng Santo Papa mula Vatican City. Pero kabilang sa kanilang suhestyon, ang open-air mass sa Tacloban Airport. Sa tansya ng Archdiocese ng Palo, humigit kumulang 200,000 katao ang pwedeng magkasya dito sa posibleng pagganapan ng open-air mass ni Pope Francis. Para maging organisado, yung lamang may mga pass mula sa lokal na simbahan ang maaaring pumasok. Hahatiin din daw sila sa iba't ibang grupo. Maaaring magtagal ang misa ng 2 hanggang 3 oras. Matapos ang misa, magmo-motorcade ang Santo Papa sa Tacloban hanggang Palo. Kabilang sa maaaring puntahan ng Archbishop's residence para mananghalian kasama ang ilang piling residente. Still in the process of selection. And we're also considering, other representatives from the calamities, not only with the calamity experienced by us with Super Typhoon Yolanda, but also from other calamities that occurred in the Philippines. Others are considering 30 families. There's also a proposal, 30 individuals. But considering the place, we still have to finalize everything. Itinuturing na parehong state at religious visit ang pagpunta ni Pope Francis, kaya mga pinuno ng lokal na pamahalaan at simbahan ang sasalubong sa kanya. Ayon sa Archdiocese ng Palo, 6 hanggang 7 oras magtatagal ang Santo Papa sa Leyte. Magiging napakahigpit daw ng seguridad lalo't mahigit 1 milyong katao ang nais siyang makita kabilang ang mga manggagaling ng Maynila at ibang bansa. Sinisimula na ang pag-aayos sa mga kalsada at ngayon pa lang may mabibili ng Pope Francis shirt. Jessica, panalangin ng mga taga-Leyte naway maging tulay si Pope Francis para dumating pa ang tulong at tuluyan silang makabangon. Jessica? So Victoria, hindi lang sa Palo may activity, meron din sa Tacloban kasi alam mo naman ang mga taga-Tacloban ngayon medyo masama ang loob dahil 'di ba alam na natin kung ano nangyari. Pero ito definite na may nakatakdang schedule o activity ang Pope sa Tacloban City mismo at hindi lang sa Palo. So ngayon, Jessica, yan yung sinasabi ng Archdiocese of Palo. Merong activities dito sa Tacloban at sa Palo. Pero hanggang ngayon, Jessica, hindi pa nga rin nila ma-confirm ito dahil very fluid pa rin daw yung schedule ni Pope Francis. Pwedeng sa mismong araw nung kanyang pagbisita o pagdating dito sa Leyte ay biglang magbago pa rin ang kanyang itinerary. Depende raw yan sa kanyang security at sa kanyang staff. Jessica? And I understand specific yung naging kagustuhan ng Santo Papa. No? Ang gusto niyang makasalamuha ay yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga nabiktima ng Super Typhoon. Ayaw daw niya na yung mga VIP ang kanyang makasalo sa pagkain at mamit, di ba? Ang gusto raw niya. Actually, kahit sa Vatican, napansin ko yan nung nandun kami nung April para sa canonization ni Saint John Paul II, no? Hindi siya dun sa VIP naglilinger, hindi siya dun sa VIP area. Talagang pumupunta siya dun sa crowd. Gusto niya nakikita yung mga ordinaryong mga tao. Tama yan, Jessica. Although sabi nga ng Archdiocese of Palo, posible na merong mga leader ng LGU na sumalubong kay Pope Francis. Pero ang priority talaga ay yung makausap niya yung mga nasalanta. Hindi lang ng Super Bagyong Yolanda, kundi maging yung mga nasalanta rin ng iba't ibang kalamidad pa, gaya nga rin ng Bohol earthquake. Dahil maging sila ay imbitado na pumunta dito at posible rin na gusto nilang makita si Pope Francis. Kaya magpa-fly in din sila dito sa may Leyte. At Jessica, ayon nga rin sa Archdiocese of Palo, kapag nag-motorcade na itong si Pope Francis, kapag may nakita siya ng mga residente, maaari rin siya bumaba sa motorcade at makisalamuha sa kanila. Ganyan daw kabait at ganyan din nga ka-fluid muli, Jessica, yung kanyang magiging schedule. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Ipinahayag na kanina ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang kanyang State of Yolanda Report o ulat sa publiko tungkol sa pagbangon ng mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon. Kasabay nito ang buwelta niya kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na nagsabing wala raw natanggap na tulong ang kanyang syudad mula sa national government.
Ayon kay Lacson, si Romualdez daw mismo ang dahilan kung bakit naging mabagal ang pagbangon ng Tacloban. May report si Maki Pulido. Isang taon matapos masalanta ng Super Typhoon Yolanda, pilit pa rin bumabangon ng marami sa mga biktima sa Tacloban City. May mga daing ng kakulangan daw ng pabahay, trabaho at pagkain. Pero sabi ni Lacson, kung napag-iiwanan daw ang Tacloban, dapat isa sa tanungin si Tacloban City Mayor Romualdez na tila mas inuuna ang pamumulitika. In fact, Tacloban received the highest amount. When you need assistance for your constituents, you forget about your personal or political agenda. You think of your constituents. They are suffering. Why are you advancing your own political agenda and setting aside the needs of your constituents? Ang sabi ni Lacson, bakit naman daw ang ibang alkalde, kahit taga-oposisyon, nakuhang gawin ang trabaho nila? Mayor Peltexon, for example, of Tanawan, is with UNA. His political affiliation is with the Vice President. He's getting, most of what he needs in his municipality. And that's the kind of attitude that we're looking for in local executive. Kahit si Vice President Jejo Marbinay, mukhang naubos na ang pasensya kay Romualdez. There must always be respect to the local governments. That's part of decentralization. But here is an instance where, the local governments are already an obstacle. That's why it's rather unfortunate. Ayon kay Lacson, 1.6 billion pesos na halaga ng mga proyekto at programa ang naibuhos ng national government sa Tacloban City. May 230 million pesos budget din daw na naibigay ang DILG para sa syudad. He requested for funds to repair the City Hall, the public market, and the Astrodome. The program of work, why did he request in the first place for monies to fund the repairs of the government centers? And then, after getting the money, he would request for realignment. What's the motive? What's the purpose? Sabi pa ni Lacson, ang mga nagpoprotesta sa Tacloban nitong gunitain ng Yolanda, hinakot at sinuportahan pa raw ni Romualdez. Sa buong Leyte raw, tanging sa Tacloban lang ang protesta. Pero pasaway man daw si Romualdez, itutuloy ng gobyerno ang pagbuhos ng tulong para sa Tacloban. We will not give up on Tacloban. Pero masakit pa rin daw ang mga kritisismong mabagal ang rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon. Ang mga international agencies naman daw kasi pinupuri ang kanilang recovery effort. Sa taya ni Lacson, halos lahat ng rehabilitation projects, pabahay, eskwelahan, negosyo, infrastruktura, matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino sa 2016. Sa ngayon, wala pa rin bagong pahayag si Romualdez tungkol dito. Pero nauna na niyang sinabi sa panayam niya sa State of the Nation nitong Biyernes, hindi pa siya nakakakuha ng kopya ng master plan ng rehabilitasyon mula sa national government. Yun nga ho iniintay namin kasi katulad yan, anong paplanuhan namin, hindi namin alam ano yung na-approve, ano yung hindi na-approve. Kaya gagawa rin kami ng budget namin for the year. So kailangan namin, baka magdoble-doble kami. So ano ba talaga? So we're just waiting for that. Sa ngayon, nakikipagtulungan sila sa mga NGO at international organization para makapagtayo ng transitional shelters. Nagpartner kami with CRS, nagpartner kami with Operation Blessing, Operation Compassion, and from 2,000 shelters, 2,000 approximately families living in tents, we're down to 400, and we're trying our best to make as many transitional shelters as we can. Kaugnay naman ng mga nagpoprotesta noong anibersaryo ng Bagyong Yolanda, sabi ni Romualdez, pinagbibigyan ng niya mga ito na ilabas ang kanilang opinyon. Sabi pa ng alkalde, umiiwas din siyang mabahira ng politika ang rehabilitasyon. Ang importante raw, mas bigyang halaga ang pagbangon ng mga residente. I think the best way to sum all of this up is that from what I read, the President had a cabinet meeting and he himself was upset na bakit mabagal. So I think he sees that also. So he has more authority than I have really to look into these different departments and agencies and start investigating. Ang magagawa ko lang naman talaga, katulad niya, nagsalita naman ng Presidente, sabi niya, if you will criticize, at least be constructive. So kami naman, we're being constructive. Whatever is needed yet of us, we will present. Maki Pulido, GMA News.
Isa na namang modus ang nadiskubre sa social media. Ang target nito, mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Kaya ang POEA o ang Philippine Overseas Employment Administration naglabas ng panibagong abiso. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, naglabas nga ng advisory ang POEA laban sa mga hindi accredited o hindi lisensyadong recruitment agency na nag-a-advertise sa social media. Ang Facebook account nga katunayan ng isang recruitment agency na hindi lisensyado ang nasampulan ng naturang advisory. Pati social media nagagamit na rin sa recruitment scam. Kaya naman naglabas ng panibagong advisory ang Philippine Overseas Employment Administration laban sa illegal recruitment na pinadadaan sa social media. Nauna nang nagpalabas ng babala ang POEA laban sa illegal recruitment na idinadaan sa email. Partikular na tinarget ng advisory ang isang Facebook account na nangangakong magpapadala ng mga nurse at caregiver sa Canada at Australia. Ang Facebook account na may halos 14,000 likes, walang address na mapupuntahan. Ang transaksyon sa pamagitan ng email. Ang nakatawag ng pansin ng ahensya ang pangakong mabilis na deployment at no placement fee. Maging ang nakalagay sa post na hindi kailangan ng karanasan o kahit PRC license ng aplikante. Upon scrutiny, tiningnan namin kung saan ba magtatrabaho, may principal ba or may agency, wala naman. O kung titingnan natin, dapat bago siya umalis, kailangan may proseso talaga siyang dadaanan. So kung immediate deployment, nangangahulugang napakabilis naman yata. Mabilis na pag-alis, hindi kailangan experience o may alam ka, dapat ito yung mga red flag na ating titingnan. Wala raw sa listahan ng POEA accredited agencies ang naturang ahensya na nakita nila sa Facebook. Sa ngayon, ito pa lang daw ang insidente ng social media-based illegal recruitment. Pero marami pa raw silang binabantayan na insidente ng panluloko sa mga gustong mag-OFW online. Ang modus daw dito, sa email ang palitan ng dokumento, ang bayaran wire transfer. Pero kung di nawawala ang recruiter, tangay ang pera ng aplikante, kung makalabas nga ng bansa, posible siyang mabiktima ng human trafficking. Kung ikaw ay lumabas ng bansa na undocumented ka at merong hindi magandang nangyari sa'yo, mahihirapan tayong mag-trace or mapauwi ka kasi wala tayong hahabulin agad na ahensya. Ang pagiging dokumentado, hindi raw kailangang komplikado. Kung may magre-recruit sa iyong agency, hanapin sa website ng POEA ang 3 bagay. Pangalan ng recruitment agency, trabahong kukunin abroad, at pangalan ng employer. Kung isa sa mga ito wala sa accredited list ng ahensya, bitawan na ang offer. Kung direktang mag-a-apply ng trabaho sa banyagang kumpanya, kailangan pa rin dumaan sa POEA at ipakita ang kaukulang papeles para makakuha ng Overseas Employment Certificate na magsisilbing proteksyon sa ibang bansa. Kung tayo marunong o tayo aware sa mga ganyan, kung talagang interesado ka mag-abroad, siyempre alamin mo muna bago ka mag-apply. Parang magtatrabaho, alamin mo muna kung anong trabaho bago mo pasukan. Jessica, hanggang sa bago tayo magsahim papawid, no, tinatawag-tawagan natin yung number, yung nakalistang number ng recruitment agency sa kanilang Facebook account pero nakapatay ito. Pinadalhan din natin sila ng email sa kanilang nakalistang email para hingan sana sila ng kanilang panig o statement pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin tayo nakukuhang feedback mula sa kanila, Jessica. Dano, paki-stress mo nga ulit, paki-emphasize natin, ano-ano yung telltale signs, ika nga yung medyo palatandaan na pagka may ganyang alok online, kasi lalo na ngayon ang daming nag-Facebook at na iba pang social media, no? Ano yung titignan nila para alam nila na medyo kaduda-duda itong mga alok na ito para sa trabaho abroad? Jessica, ang the devil is in the details, ika nga. So ang payo ng POEA para dun sa mga gustong mag-abroad, if the offer looks too good to be true, it probably is. Halimbawa, no placement fee, with or without experience or with or without PRC license or corresponding licenses ng trabahong gusto ninyong mapasukan abroad. Kapag merong ganong language or pag may ginamit na ganong language sa anumang job offer, kaya sa social media man yan, sa dyaryo, sa mga posting sa labas, wag na medyo mag-ingat-ingat na. Pero kung i-risk nyo pa rin, may ipagsapalaran pa rin kayo, mainam pa rin na tignan ito sa POEA. Kung hindi sa website nila, meron din namang mobile app ang POEA para ma-check kung lisensyado ang agency na may hawak ng job offer, Jessica. Totoo yan. Online na rin lang. I-check na rin yung website ng POEA at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Todo na raw ang paghahanda ni Senator Antonio Trillanes para sa ikinakasang debate nila ni Vice President Jejomar Binay. Ayon naman kay Binay, hindi na niya kailangan pang maghanda.
Tiniyak ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na magiging patas ang debate. May report si Sandra Aguinaldo. Pasabi na pwede ka nang pumunta rito. Sa debate ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV sa November 27, 4 na paksa ang tatalakayin ayon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Overpriced ba ang Makati City Hall Building 2? Kay Binay ba ang farm sa Batangas? Nararapat ba ang Senate hearing kung saan tinatalakay ang ilang akusasyon laban kay Binay? Legal ba ang pork barrel at disbursement acceleration program o DAP? The balance ito, Sandra, no? Dahil na there will be also the Vice President will also take an affirmative side on 2 other issues. No? Ang maging sa negative side dyan, of course, si Senador Trillanes. Tila kampante si Binay sa debate na hindi na raw kailangan paghandaan pa. Wala ka ba i-ready doon? Paano yun? Batid na issue na ito. Sinabi ni Trillanes, dehado siya sa debate dahil hindi naman siya abogado. Pero fino-formulate ko na rin yung mga opening and closing statements ko. Then at some point, i-rehearse namin ito lahat. We will be conducting mock debates and simulated debates para talagang kakaririn natin ito. Ayon sa KBP, magiging formal ang debate. Hindi pwede ang bangayan dahil may takdang panahon kung kailan magsasalita at orasan ito. Kapag nagkataon, matutunghayan ng publiko ang tugon ni Binay sa mga isyong pinupukol sa kanya. Matatandaang sa kabila ng ilang imbitasyon, hindi sumipot si Binay sa mga isinasagawang Senate hearing. Nauna rito, sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na humingi ng payo ang Vice President sa kanya kung pwede bang ipatigil ang pagdinig sa Senado. Sabi ni Senate President Franklin Drilon, tinawagan siya ng Pangulo tungkol dito. Pero tumawag si Presidente Pinoy sa akin at nirelay yung request ni Vice President Binay na itigil ang investigasyon. Ang sagot ko, sir, you were part of the Senate before. Alam niyo naman that nobody can dictate on the senators what to do. Kanina, dumalo sa misa sa harap ng Makati City Hall si Binay, kanyang misis at 2 anak na mga nadawit din sa investigasyon sa Senado. Birthday kasi ng Vice Presidente bukas at nag-birthday naman kahapon ang may bahay niyang si dating Makati Mayor Elenita Binay. May wish si Mrs. Binay para sa kanyang mister. Good health, peace in his heart, and peace for everybody. May regalo naman daw si Trillanes kay Binay. Siguro yung birthday gift natin, ilalabas na lang natin sa susunod na hearing. Sandra Aguinaldo, GMA News. Pinag-iisipan daw ng singer na si Megan Aguilar na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa dati niyang kasintahan. Ikwinento niya rin ang baka ilang ulit di manong pambubugbog na tinamo niya mula rito. May report si Salima Refran. Naka-neck brace at binababa mula sa isang ambulansya. Ito ang mga litrato ng singer na si Megan Aguilar na kumalat sa social media. Ayon sa nag-post si Maria Silorio na best friend umano ni Aguilar, ito raw ang sinapit ng kaibigan na makipaghiwalay sa live-in partner na si Ali o Alexander Sanchez itong weekend. Sa post si Silorio, alcoholic daw si Sanchez. Kwento ni Aguilar sa GMA News. Bukod sa mga pasa at pananakit ng likod, napilipit daw ang kanyang braso at kamay. Hindi na raw niya mabilang ang mga insidente na binugbog siya ng partner, kaya nakipaghiwalay na siya noong Biyernes. He gave me the first bear hug, no? It's what he usually does to me. That's how he hurts me. Kasi yun, hindi halata na nananakit, diba? Mukha lang yun niyayakap ka. Pagka talagang walang nakatingin, sinasakal niya ako. Naulit ito noong Sabado nang biglang magpakita sa isang gig ni Aguilar ang dating kinakasama. Sinundan daw siya hanggang sa makauwi sa kanilang kondo sa Pasig City. Paulit-ulit niya akong hinahawakan, pumipiglas akong huwag niya akong hawakan hanggang sa na-bear hug niya ako dun sa may gate. Tapos yung pagkadiin sa akin, hindi na ako makahinga. Nagpasaklolo raw siya sa mga taga-barangay at mga pulis. Nagpa-blatter si Aguilar pero inatras ang reklamo ng pakiusapan ng ina ni Sanchez. I really wanted to put him behind bars. Because he really hurt me. Nakiusap sa akin, Megan, pagbigyan mo kami. Huwag mo siyang
don't press charges. Give me a chance to drive him to the psychiatrist, take him to rehab. Pero pinag-iisipan na ni Aguilar na ituloy muli ang reklamo, lalo't may mga post daw ang pamilya ni Sanchez na sinasabing hindi totoo ang pabubugbog sa kanya. 15 araw lang kasi ang binigay na barangay protection order laban kay Sanchez. I'm just very hurt. Because I thought Ali was with me. And then hindi pala. And then mabalik ta rin pa ako. Sa ngayon po, dahil nagdesisyon na po si Megan na hindi na po ito magsasampa ng kaso laban sa lalaki pong nanakit po sa kanya, desisyon na po niya yon. Sinubukan namin kunin ang panig ni Sanchez pero hindi siya sumasagot sa aming tawag at text. Noong nakaraang taon, mahigit 25,000 kaso ng karahasan laban sa kababaihan ang naitala ng PNP. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, nasa 16,000 kaso ng paglabag sa Violence Against Women and Children Protection Act ang kanilang naitala noong nakaraang taon. Pero giit ng grupong Gabriela, hindi ito ang tunay na bilang ng mga kababaihang sinasaktan ng kanilang mga asawa at mga kasintahan. Mas marami pa raw ang kaso ng pang-aabuso. Hindi lang daw ito na i-report dahil sa takot. Baka magkaroon ng battered wife syndrome. Ito kasi isang kondisyon ito, no? Yung biktima, unang-una, ang sinisisi niya, yung sarili niya. Kaya siya binubugbog. It's either tatakpan niya or pupurihin niya yung partner niya ng buong giliw. Salima Rafran, GMA News. Nasa 1 taon nang nagkukulang ang supply ng card para sa driver's license matapos mapaso ang kontrata ng supplier nito sa LTO o Land Transportation Office. Kaya ang ibinibigay ngayon ng ahensya, temporary license na gawa lang sa papel. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, sa buong Metro Manila, merong 27 licensing centers ang LTO at bawat isa rito, almost 300 ang output ng renewals. Pero ang reklamo ng ilan, ang nakukuha nilang lisensya, hindi daw card, kundi gawa sa papel. Bakit kaya? Narito ang ulat. Ang LTO East Avenue Office, pangatlong stopover na ni JD sa paghahanap niya ng bagong driver's license. Galing na siya ng Tagaytay at Binyan, Laguna. Pero temporary license lang daw nagawa sa papel ang meron at hindi ang nakagawi ang card. Ang problema ni JD, ayaw tanggapin ng temporary license niya para sa application niya ng driver's license sa Amerika. Kung saan ako pumunta para makakuha ng card pero walang card. Imagine mo ang biyahe. Napaka-hassle. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, maglalabas daw sila ng official advisory para kilalanin ng iba't ibang ahensya ang temporary license. Huminto raw kasi ang supplier nila sa produksyon ng mga card sa utos na rin daw ng Commission on Audit. Admittedly, noong unang-una, humihingi nga tayo ng paumanin sa ating mga kababayan, no, dahil sa inconvenience. Dahil pag nag-renew sila ngayon, ang ibibigay instead of the usual license PVC card ay yung temporary license, no, na piniprint natin sa papel. Sa kadahilan ng medyo nagkaroon tayo ng supplier problem dahil since last year, nagkaroon ng stoppage sa payment nila since dinisallow ito ng COA sa kadahilan ng wala na silang existing contract. Umaasa ang LTO na masolusyonan ito sa pagtatapos ng Nobyembre. Sa statement naman ng supplier ng mga license card na AMPI o Amalgamated Motors Philippines Incorporated, may panibagong shipment ng mga license card noong Sabado at nagsimula na raw ang delivery sa mga LTO office ngayong Lunes. Humingi rin sila ng paumanhin at may sasaayos na raw ang supply sa linggong ito. Balak rin daw ng LTO na repasuhin ang sistema ng pagbibigay ng lisensya sa mga nagmamaneho. Bukod sa panibagong bidding para sa car supplier, isasaayos din daw ang kanilang online database. Gusto natin i-upgrade na to up to international standards. Dadagdagan natin yung mga security features and lalagyan natin ng mga iba-ibang categories like professional na driver para sa mga bus, sa mga articulated, yung mga ganun. Kasi nakikita natin sunod-sunod yung mga aksidente. Jessica, sa isang Senate hearing nitong last October lang na merong bagong impormasyon na itong AMPI raw ay 1990s pa raw nag-expire yung contract at pinayagan lang since 2006 na mag-renew without this parang talagang proper or in black and white ng contract. They just allowed it na wala daw public bidding. So ito yung sinisilip ngayon at ayon naman sa LTO, magkakaroon sila ng pinag-aaralan nila yung bagong bidding for a new supplier.
Kasi ang problema dyan, Bam, baliwala lahat yung ginagawang paghihigpit ng LTO para yung karapat dapat lang magmaneho, yun lang ang dapat mabigyan ng lisensya kung madali namang mapeke itong mga lisensyang ito. Kung titignan natin yung papel, pwede ka mag-print na lang siguro or scan yung makukuha. Unlike siguro yung cars na may mga security features. So, nabagit naman sa atin ng LTO na long-term yung kanilang vision. So, bukod dun sa supplier na problem, gusto nila i-update pati yung database, palitan daw yung mismong lisensya, yung mga security features ito para daw maiwasan yung ganyang mga pandaraya, ma'am. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Magandang balita naman po, isang big-time rollback ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis simula mamayang hating gabi. Pero ang mga transport group, hati pa rin ang opinyon sa pagbababa ng pamasahe sa jeep. May report si Julius Segovia. Paunti-unti lang muna ang pinakakarga ng mga inabutan naming motorista kanina. Hinihintay kasi nila ang isa pang big-time rollback. Habol ko na lang talaga. Mamaya, buti 100 lang pinakarga ko ngayon. Alam ko mag-rollback yata. Dapat pala mamaya pa ako magkarga ng diesel kasi may rollback. Simula mamayang hating gabi, magmumura ng piso ang kada litro ng gasolina, 35 centavos sa diesel at 15 centavos sa kerosene. Mula nitong Enero, umabot na sa mahigit 6 na piso ang kabuang rollback sa gasolina, habang 8 piso naman ang natapyas na sa litro ng diesel. Ang problema, hindi masiguro ng Department of Energy kung magtutuloy-tuloy pa ang mga bawas presyo sa petrolyo dahil baka magbawas daw ng produksyon ang mga bansang nagsusupply ng krudo sa buong mundo. Kaya pag nagkataon, ang 6 na linggong sunod-sunod na bawas presyo, baka mapalitan ng mga oil price hike. Right now, nasa mababa tayo, probably it's still going down. When it hit rock's bottom, then it will start to move up again. Kaya hindi pa raw kumbinsido ang grupong akto na dapat nang ibaba ang pasahe sa jeep. Hindi lang naman daw krudo ang batayan ng pasahe. Baka ang tinitingnan lang natin yung sunod-sunod na rollback. Pero hindi natin tinitingnan, tama ba yung in-rollback? Pag hindi makatwiran yung galaw nila, nasisitan naman namin sila agad. Sa November 17 pa nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa petisyong bawas pasahe ng dating board member at ngayon kongresista na si Manuel Iway. Bukod na pagdinig ang itatakda para sa hiwalay namang petisyon ng grupong Pasang Mazda. Julius Segovia, GMA News. Kumakalat ngayon sa social media ang larawan ng isang uri ng migratory bird na di manoy hinuli at pinatay sa lagoon ng UP Diliman. Bagamat hindi kabilang sa endangered species, mahalaga pa rin daw ang papel nito sa balanse ng kalikasan kaya dapat maproteksyonan. May report si Lay Alvis. Umiikot ngayon sa Facebook ang litratong ito ng patay na ibon. Hinuli at pinatay umano sa lagoon sa UP Diliman. Ayon sa nagpost, may nakita raw silang 3 lalaki na naghahanap ng maaaring kainin gaya ng isda at talangka sa lagoon. Isa raw sa mga ito ang bayolenteng nanghuli sa ibon. Isa sa mga paboritong pasyalan dito sa UP Diliman Campus, itong UP Lagoon. Kaya't nakababahala ang balitang may nanghuhuli at pumapatay ng mga hayop dito. Nakarating sa UP Police ang kwento. Pagpunta nila sa lagoon kaninang hapon, nakasabit pa sa puno ang itim na ibon. Inimbitahan nila ang ilan sa kalalakihang nasa litrato. Mga regular daw na nangangalakal ang mga ito sa campus. Nakita lang po namin yan, patay na. Pinawakan po na estudyante, pipicturan daw po. Hindi namin pinatayan. Kaya iniwanan namin doon. Ano magagawin namin dyan? Ipatay na yun eh. Gusto kong linisin po yung pangalan ko eh. Nangangalakal po ako para ipakain ko sa mga anak ko. Bakit ganun naman gawin niya sa akin? Sasaktan po ako. Ayon sa UP Police, mukhang may tama ng airgun sa pakpakang ibon. Bawal daw ang anumang klase ng baril sa campus. Maaring sa ibang lugar nangyari yan at dito lang bumaksak sa aming sa UP. Dinala na ang ibon sa Protected Areas and Wildlife Bureau kung saan nakumpirmang isa itong black bittern, isang uri ng migratory bird pero meron din daw ganitong mga resident bird sa bansa. Bagamat di endangered, mahalaga raw na di pinapatay ang anumang klase ng ibon gaya ng bittern. Kagaya nito, kinakain nila yung mga snails, yung mga small frogs that are found dun sa mga rice paddies natin or dun sa mga mangroves natin. So meron po silang role na ginagampanan dun. So kapag nababawasan sila, meron disruption na mangyayari dun sa ecosystem natin. Dahil di raw agad na turnover sa kanila ang patay na ibon at di rin ito na-preserve, di na raw nila ito lubusang masusuri. Pero na lang sa nakikitang sugat nito. Lay Alvis, GMA News.
Mag-i-inhibit daw si Senate President Franklin Drilon sa pagdinig ng Senado sa di manoy overpriced na pagpapatayo ng Iloilo Convention Center. Ito ang naging basihan ng pagsasampa ng reklamong plunder laban sa kanya at iba pang mga opisyal. Pero handa raw siyang humarap sa mga kapwa-senador bilang resource person. May report si Jam Sisante. Ginagawa na ang finishing ng flooring sa main hall ng Iloilo Convention Center na gagamitin sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meeting sa 2015. Ayon sa DPWH, Australian contractor ang gumagawa ng sahig ng gusali. 96% na rin daw na kumpleto ang Phase 1 ng proyekto. Mula March 2015, nausog ng Mayo ang target completion date ng ICC dahil hindi raw nakapasa ang mga unang sumali sa bidding para sa Phase 2 ng proyekto. 700 million pesos ang pondo para sa pagpapatayo ng ICC. 300 million pesos dito galing sa Disbursement Acceleration Program o DAP, alinsunod sa funding request ni Senate President Franklin Drilon na tubong Iloilo. Kaya isa si Drilon sa mga sinampahan ng reklamong plunder ni dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada na nag-aakusa na overpriced ang pagpapatayo ng gusali. Kasama rin sa mga inireklamo sa Ombudsman sina DPWH Secretary Rogelio Singson at Tourism Secretary Ramon Jimenez. Dati nang itinanggi ni Drilon, Singson at Jimenez na overpriced ang ICC. Nagsumiti na rin sila ng mga dokumento sa Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa issue sa Huwebes. Si Drilon, handa raw humarap sa mga kapwa-senador bilang resource person. I will inhibit myself, which means hindi ako sasali sa wagtatanong, ngunit sasagutin ko ang lahat na tanong. Sa ngayon, ang mga nagkumpirmang senador na dadalo sa pagdinig, pawang mga kaalyado ni Drilon at Pangulong Noynoy Aquino. Pero siniguro ni Blue Ribbon Committee Chair Chafisto Gengona III na magiging patas sila sa investigasyon, kahit isa sa mga inaakusahan, mismong pinuno ng Senado. I think we've already been tested that way already before. Maraming nagduda whether the Senate can do its job in the PDAF hearings, and they said hindi mangyayari yan, we will just cover up. But you saw the recommendations, the final recommendations of the Senate Blue Ribbon hearing on the PDAF report. Imbitado sa pagdinig sina Singson, Jimenez, Mejorada at opisyal ng Hillmark Construction Corporation na gumagawa sa ICC. Jam Sisante, GMA News. Sa malayo, tila munting paraiso ang Caballo Island. 4 na kilometro sa silangan ng Corregidor. Sa loob ng 21 araw, ito ang magiging tahanan ng mga Filipino peacekeeper na uuwi mula sa Liberia. Pero hindi po ito bakasyon, kundi quarantine measure daw para masigurong hindi apektado ang mga sundalo ng Ebola virus mula sa bansang kanilang pinanggalingan. Ito'y sa kabila ng deklarasyon ng militar na no risk o walang bantang makahawa ng Ebola ang mga uuwing peacekeeper. Ididiretso sila sa isla pabalik sa Pilipinas. Walang parada, walang programa ng pagpupugay at ni hindi papayagang makalapit sa kanilang mga mahal sa buhay. Itinaya nila ang kanilang buhay sa peligrosong bansang yon. Hihingan sila ng kaunti pang sakripisyo. Isa pang tour of duty para mapanatag ang publiko. Unti-unti nang nararamdaman ang mas lumalamig na panahon dahil sa hanging amihan. Pero sabi po ng Pag-asa, posibleng hindi pa magtutuloy-tuloy ang paglamig ng panahon. Mula sa Antipolo City, may live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, pagka ganitong ilang buwan na rin tayo nagtiis sa init, pagka lumalamig na yung panahon, marami-rami sa atin yung sabik-sabik na lumamig yung panahon. At gaya nga nabanggit mo, sabi ng mga eksperto ay dahil hindi daw nagpipik pa ang hanging amihan, asahan daw na sa mga susunod na araw, literal na ang panahon ay sala sa init, sala sa lamig. Ayan na, hindi mo man nakikita, pero tiyak unti-unti nang kinikiliti ka ng malamig na simoy ng Kapaskuhan. Sa jeepney at FX stop na ito sa pusod ng Quezon City, saksakan man ang alinsangan kapag tirik na tirik ang araw. Heto't sa gabing ito, formatics at feeling nasa Baguio ang ilang naroon. Mas masarap malamig, siyempre. Bakit ba? Para tipid sa kuryente, lalo na pag nasa bahay. Sa mainit siyempre. Mas mainit? Bakit po? Kasi pag mainit,
lagi kang pinapawisan, siyempre kailangan ng katawan natin yun. Pag malamig ang katawan, hindi nagre-react sa kaya malamig kausap mga tao. O, di ba? Hindi mainitin ang ulo. Nito lamang nakaraang Biyernes, naitala ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila simula nang pumasok ang amihan season. Sa Baguio City naman, pumalo sa 12.4 degrees Celsius ang temperatura. Kaya naman ang mga turista, enjoy na enjoy sa paglilibot sa City of Pines. At kahit 45 araw pa bago magpasko, halos mag-fully book na ang mga hotel sa Baguio. Kasi nga ngayon peak season, di ba? Baka maubusan. Pero sa trend ng talaan ng Pag-asa sa lumipas na mga araw, makikitang tila bumabawi sa scoreboard ang init laban sa lamig. Ayon sa Pag-asa, kapag ganitong kasisimula pa lang ng amihan season, imagine na lang nating merong isang pagkalaki-laking aircon na minsan naka-on, minsan naka-off. Itong amihan o northeasterly wind na tinatawag o northeast monsoon, ito po ay nagdedepende sa high pressure area dito po sa may mainland China. Kung malakas po yung high pressure area po rin sa mainland China, direkta pong tumatama sa ating bansa, mas malamig po yung amihan. Mula po rin sa China, papunta po ito ng Japan. So, pag nasa Japan na po ito, yung hanging amihan, yung tinatawag nating northeasterly wind, tumatama muna sa dagat bago po makarating sa ating bansa. Kaya mainit na po yun. Pag humina ang amihan, asahan natin na babalik yung maalinsangang umaga o kaya dating ng tanghali at pagdating ng gabi, medyo lalamig uli yan. So, pag hina niyan, muling iihip uli o lalakas yan, posible Huwebes o Biyernes. Hindi pa nga raw lubusang ma-enjoy ng Pinoy ang bed weather, lalo pat ngayong mismong ang panahon ang sala sa init, sala sa lamig. Kaya bago pa tuluyang maging in ulit ang mga damit panlamig, heto ang tila nauuso ngayon. Anong nararamdaman mo pag sa tanghali? Mainit, pinagpawisan ka syempre. Tapos pagdating ng gabi? Malamig. Siyempre yung kadalasan, basta ganyan nag-iiba-iba yung weather natin, kakasakit mga tao, di ba? Kagaya ko, malat-malat pa ako. Yung Disyembre natin at Enero, kung matutuloy itong mahinang El Nino, hindi magiging kasing lamig kung ikukumpara mo nung mga nakaraang taon na walang epekto at walang El Nino. Jessica, base sa datos ng The Weather Company, ay isang shallow low pressure area ang minamataan ngayon, east o silangan ng Visayas. Pero hindi naman daw inaasahan na magiging bagyo ito. Yun nga lang, sa mga susunod na araw ay posible raw na magdulot ito ng pagulan sa mga area ng Bicol at Visayas. Jessica. Napansin ko, Cedric, meron kang inner shirt. Ano ba yan? Formal lang ba yan o talagang malamig din dyan sa Antipolo? Cedric. Oo, dito sa area na to, Jessica, medyo overlooking na tayo nung may kalamigan na nga dito sa bahaging ito ng Antipolo, and considering sinabi nga ng Pag-asa, medyo tumataas pa ulit itong temperature sa mga lumipas sa mga araw, and expect natin sa mga susunod na araw din naman posible na lumamig pa rin, Jessica. In any case, bagay sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Cedric Castillo. Delikado at ipinagbabawal ng batas ang texting while driving, marami pa rin ang gumagawa nito. Paliwanag ng isang eksperto dahil ito sa tinatawag na stimulus behavior kung saan nakaprogram sa utak ng tao na sumagot sa isang nakaugaliang tunog. Pero paalala pong muli sa mga nagmamaneho, iwasan na pong gawin ito. Live mula sa Quezon City, si JP Soriano may paandar. Jessica, narito tayo ngayon sa isang bahagi ng Quezon City at iniikot nga natin yung ilang areas dito at nag-observe tayo kung meron tayong makikita mga nagmamaneho na texting while driving. Ika nga, ang good news, wala pa tayong namamonitor pero ayon sa MMDA, wala pa raw silang eksaktong data kung gaano talaga karaming aksidente ang naitala dahil saglit na iniwan ng nagmamaneho ang kanyang manibela at nag-text. Pero isa raw ang tiyak, marami na ang nadisgrasya dahil dito at bagay na bawal sa batas pero mahirap patunayan. Narito ang report. Si Yani daw ang naghahatid at sundo sa kanyang asawa at mga anak sa tuwing may lakad sila. Bilang ama, mahalaga raw para sa kanya na malamang maayos ang lagay ng kanyang mag-anak. At kahit alam niyang bawal at delikado ang mag-text o gumamit ng cellphone habang nagmamaneho, ginagawa pa rin daw niya ito. Alam mo, kung emergency, di ba? Silipin mo kung anong nangyari.
ang mga nakausap naming nagmamaneho. Alam din daw na labag sa batas ang texting while driving. Sa kabila nito, nagtitext pa rin daw sila. Yeah, I guess so, yeah. I think everyone is. Napapacheck kasi tumutunog eh. Talagang hindi nawawala yung instinct na i-try mo na isagot siya. Sa Amerika, lumabas sa isang survey na 98% ng mga motoristang natanong ang nagsabing alam nilang ipinagbabawal at delikado ang texting while driving. Pero marami sa mga natanong sa survey ang umaming nag-text habang nagmamaneho. Ang dahilan daw ng mga umaming nag-texting while driving, kaya nilang pagsabayin ang pagmamaneho at pagte-text. Ilan pa raw sa mga rason ng mga natanong sa naturang survey. Nag-aalala raw sila na hindi masagot ang importanteng text o tawag. May nagsabi ring hindi naman daw apektado ang galing nila sa pagmamaneho kahit pa sinasabayan nila ito ng pagte-text. Meron ding sumagot na addict na raw sila sa pagte-text at hindi mapakali kapag hindi sila mag-reply sa text message. Paliwanag ng isang psychologist, nakaprogram daw ang utak ng tao na sumagot sa isang nakaugaliang tunog o salita gaya ng text tone, lalo na kung ito ay sinadya mong gamitin o ikaw ang nag-set sa iyong phone. Dahil daw sa tinatawag na stimulus behavior, nagkakaroon ng isang tao ng selective attention sa mga tunog o salitang alam nating para sa atin, gaya raw halimbawa ng paglingon kapag tinawag ang iyong pangalan. Pag meron tayong narinig na tunog, minsan instinctive natin, out of instinct, sasagutin natin yan. Ayon sa MMDA, ipinagbabawal ang pagte-text o paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at may muta raw na 200 pesos ang mahuhuling gagawa nito. Ang problema, usually, madali lang mahuli, pero mahirap i-prove to kasi once nakakita sila ng mga traffic constable sa daan, mapapansin mo talaga nagbababa na ng mga kamay yan. So, ang hirap manghuli din. Sabi naman ng LTO, posibleng pumasok sa violation ng reckless driving ang texting while driving sa ilalim ng Joint Administrative Order o JAO ng DOTC na may multang aabot sa 2,000 piso. Alam naman natin, if you're texting while you're driving, that really endangers not only you, the driver, but your passengers and other motorists on the road as well. Expressway. Itong seatbelt, may seatbelt. Jessica, ang sabi ng mga ekspertong nakausap natin, pinakamagandang tip na may bibigay nila kung talagang hindi talaga mapakali sa pagda-text o kaya ma-check yung phone kapag kayo nagda-drive, ang pinakamaganda raw gawin, ilagay ito sa silent mode o di kaya ilagay ito sa inyong bag at malayo sa inyo kasi meron ng mga bagong sasakyan ngayon na meron ng Bluetooth pero kung wala nga kayong ganon, chances are matitignan mo pa rin yung cellphone. Kaya pero at the end of the day, pinakamahalaga pa rin daw talaga ay disiplina at isipin nyo kung ano ang consequence o mga consequences na pwedeng mangyari sa saglit na check nyo ang yung cellphone, Jessica? Totoo yon, JP. Kaya lang lagi naman na nasa huli ang pagsisisi natin. Alam mo, ako ang dami-dami kong nahuhuli na nagte-text, sumasagot sa telepono o nasa phone habang nagmamaneho. Talaga, Jessica, alam mo, ang sinasabi nga nila, karamihan doon sa mga nag-a-advocate ngayon, yung mga campaign na anti-texting while driving ay mga biktima mismo kasi ang sinasabi nila talagang pag nakaugalian mo na talaga kahit sabihin mo na hindi ka naman ma-aksidente, unconsciously kapag narinig mo ang iyong cellphone, i-check mo pa rin ito ng pasimple-simple. Kahit paminsan-minsan mo lang ginagawa, yung paminsan-minsan na yun, hindi mo masasabi kung yun na yung time na pwede kang ma-aksidente, Jessica. Okay, at alam mo ba, pati yung mga nagmumotor, minsan may nahuhuli ako, nagmumotorsiklo, hindi ko alam kung anong magic kaya ang inaasahan nilang mangyari, no? Nagmumotor, nagte-text pa. Nako, Jessica, yan yung isa sa mga sinasabi ng MMDA na may mga, although wala silang data, may mga umaamin sa kanila na tinanong nila bakit na-aksidente in the past. Sinasabi nila, dahil sinagot daw nila yung cellphone habang nagmumotor, marami talagang mga kaso tayong na-cover na rin in the past na talagang mga motorsiklo na pag tinanong kung bakit ho sila na-aksidente, nagte-text nga sila. Kaya talagang pinakamaganda rito talaga, Jessica, disiplina and self-control. Nako, talaga naman, dala-dalawang kamay ang gamit nila sa pagmumotor pero nagte-text, nagte-telepono, etc. Tapos nagtataka pa at nagsisisi pa kapag ka na-aksidente. Kaya paalala po yan, tigilan nyo na po ang pagmamaneho, kaya ano pang minamaneho, lalo na pagmotor, habang kayo'y nagte-text o vice versa. Pag nagmamaneho, huwag nang gamitin yung telepono. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano, at sa iyong paandar. May di
umano'y irregularidad sa pagbili ng Department of Health ng bakuna kontra pneumonia para sa mga bata. At ito raw ang dahilan kung bakit naka-leave simula pa noong October 29 si Health Secretary Enrique Ona. Mas mahal di mano ang binili ng DOH na bakuna kesa sa inirekomenda ng WHO o ng World Health Organization na ayon din sa ulat, mas effective pa. Kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na inimbestigahan ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang di umano'y irregularidad. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig si Secretary Ona tungkol dito. May report si Lia Manyalak del Castillo. Idinaan pa sa sayaw ni Health Assistant Secretary Eric Tayag ang paglulunsad ng kampanya para sa pneumococcal conjugate vaccine o PCV noong nakaraang taon. Ang PCV ay bakuna para sa mga bata laban sa pneumonia na bahagi ng Expanded Program on Immunization ng DOH. Noong 2010, ang pneumonia ang nangunang sanhi ng pagkamatay sa mga batang 1 hanggang 14 na taong gulang, kabilang ang Pilipinas sa 15 bansa na problemado sa sakit na ito. Kadalasang sanhi nito ang mahinang immune system dala ng malnutrition at undernourishment. Kaya noong nakaraang taon, inilunsad ng Department of Health o DOH ang malawakang kampanya laban sa pneumonia. Bumili sila ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV bilang bahagi ng Expanded Program on Immunization ng DOH. Pero ang programang ito nadagdag sa humahabang listahan ng mga government transaction na nakitaan daw ng anomalya. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nagpaimbestiga nito sa National Bureau of Investigation o NBI. At kaya raw nag-leave si Health Secretary Enrique Ona ay para paghandaan ng paliwanag kaugnay ng issue. Taliwas sa pahayag noon ni Ona na kaya siya nagbakasyon noong October 29 ay dahil sa problema sa kalusugan. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, may nag-report sa Pangulo noong Hunyo tungkol sa pagbili ng DOH ng PCV-10 vaccines noong 2012. Kahit pa raw ang rekomendasyon ng World Health Organization at ilang ahensya ay PCV-13 ang bilhin. Bukod kasi sa mas mura, mas maraming sakit ang kaya nitong pigilan. Sa press release ng DOH noong 2012, nakasaad na nagbukas ng bidding ang DOH Bids and Awards Committee para sa PCV-13. Kaya rineklamo yan nung mga relevant bodies na bakit PCV-10 instead of the more cost-effective PCV-13. Sa pagsisiyasat ng GMA News sa updated procurement plan ng DOH noong 2012, bumili sila ng 1 million doses ng PCV, hindi sa pamamagitan ng bidding, kundi sa negotiated procurement sa UNICEF. Pero hindi nakasaad kung anong uri ng vaccine o bakuna ang binili. Halos 834 million pesos ang ginastos ng DOH, 833 pesos kasi ang bawat dose ng bakuna. Ayon kay De Lima, hirap mag-imbestiga ang NBI dahil hindi sila makakuha ng mga dokumento. Nahihirapan din sila nung una dun sa discrete investigation because being discrete investigation ay hindi sila masyado makapag-access sa mga documents and in fact naging uncooperative daw certain personalities or certain offices or units of DOH. They were given a run around. Isa sa mga ipapatawag para magpaliwanag ay si DOH Assistant Secretary Dr. Eric Tayag. Ayaw pa sabihin na De Lima kung ano ang posibleng kaharaping kaso ng mga opisyal sakaling mapatunayang may anomalya sa pagbili ng mga bakuna. Pero maaari raw silang maharap sa administrative at criminal charges. Patuloy pa rin sinusubukan ng GMA News na makuha ang pahayag ni Ona at Tayag. The Department of Health can actually do as far as this investigation is concerned is we will cooperate with them. So whatever document that they will be needing just to be able na ma-enlighten sila regarding this one, the agency will provide. We just do not know on the extent of the problem, how deep the problem is. Kaya nga ang ano lang namin is we will wait for the official communication pa. Lia Manyalak del Castillo, GMA News. Hinihintay pa rin ang opisyal na listahan ng mga aktibidad ni Pope Francis sa nakatakdang pagbisita niya sa Leyte sa Enero. Isa sa mga suhestyon, magdaos ng open-air mass sa Tacloban Airport. Ang ilang residente naman, hindi maitago ang pagkasabik sa nakatakdang pagdating ng Santo Papa. Live mula sa Tacloban, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, habang papalapit ang Enero, lalo raw nasasabik ang mga taga-Leyte. Once in a lifetime experience lang daw kasi ang makita ang Santo Papa.
Yes, sir. Talagang residential po ito. Nang tumama ang super bagyong Yolanda sa Tacloban City noong 1 taon, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kumapit si Ofelia Casio. Kaya nasasabik na siya sa pagdating ng Santo Papa sa Leyte sa Enero. Malapit pa kayo sa Panginoon? Oo, kasi palagi akong nagsisimba. Diyos lang ang namin, gabay. Siya lang ang makakatulong sa amin. Hinihintay pa ng Archdiocese ng Palo ang kumpirmasyon ng itinerary ng Santo Papa mula Vatican City. Pero kabilang sa kanilang suhestyon, ang open-air mass sa Tacloban Airport. Sa tansya ng Archdiocese ng Palo, humigit kumulang 200,000 katao ang pwedeng magkasya dito sa posibleng pagganapan ng open-air mass ni Pope Francis. Para maging organisado, yung lamang may mga pass mula sa lokal na simbahan ang maaaring pumasok. Hahatiin din daw sila sa iba't ibang grupo. Maaaring magtagal ang misa ng 2 hanggang 3 oras. Matapos ang misa, magmo-motorcade ang Santo Papa sa Tacloban hanggang Palo. Kabilang sa maaaring puntahan ng Archbishop's residence para mananghalian kasama ang ilang piling residente. Still in the process of selection. And we're also considering, other representatives from the calamities, not only with the calamity experienced by us with Super Typhoon Yolanda, but also from other calamities that occurred in the Philippines. Others are considering 30 families. There's also a proposal, 30 individuals. But considering the place, we still have to finalize everything. Itinuturing na parehong state at religious visit ang pagpunta ni Pope Francis, kaya mga pinuno ng lokal na pamahalaan at simbahan ang sasalubong sa kanya. Ayon sa Archdiocese ng Palo, 6 hanggang 7 oras magtatagal ang Santo Papa sa Leyte. Magiging napakahigpit daw ng seguridad lalo't mahigit 1 milyong katao ang nais siyang makita kabilang ang mga manggagaling ng Maynila at ibang bansa. Sinisimula na ang pag-aayos sa mga kalsada at ngayon pa lang may mabibili ng Pope Francis shirt. Jessica, panalangin ng mga taga-Leyte naway maging tulay si Pope Francis para dumating pa ang tulong at tuluyan silang makabangon. Jessica? So Victoria, hindi lang sa Palo may activity, meron din sa Tacloban kasi alam mo naman ang mga taga-Tacloban ngayon medyo masama ang loob dahil 'di ba alam na natin kung ano nangyari. Pero ito definite na may nakatakdang schedule o activity ang Pope sa Tacloban City mismo at hindi lang sa Palo. Sa ngayon, Jessica, yan yung sinasabi ng Archdiocese of Palo. Merong activities dito sa Tacloban at sa Palo. Pero hanggang ngayon, Jessica, hindi pa nga rin nila ma-confirm ito dahil very fluid pa rin daw yung schedule ni Pope Francis. Pwedeng sa mismong araw nung kanyang pagbisita o pagdating dito sa Leyte ay biglang magbago pa rin ang kanyang itinerary. Depende raw yan sa kanyang security at sa kanyang staff. Jessica? And I understand specific yung naging kagustuhan ng Santo Papa. No? Ang gusto niyang makasalamuha ay yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga nabiktima ng Super Typhoon. Ayaw daw niya na yung mga VIP ang kanyang makasalo sa pagkain at mamit, di ba? Ang gusto raw niya. Actually, kahit sa Vatican, napansin ko yan nung nandun kami nung April para sa canonization ni St. John Paul II, no? Hindi siya dun sa VIP naglilinger, hindi siya dun sa VIP area. Talagang pumupunta siya dun sa crowd. Gusto niya nakikita yung mga ordinaryong mga tao. Tama yan, Jessica. Although sabi nga ng Archdiocese of Palo, posible na merong mga leader ng LGU na sumalubong kay Pope Francis. Pero ang priority talaga ay yung makausap niya yung mga nasalanta. Hindi lang ng Super Bagyong Yolanda, kundi maging yung mga nasalanta rin ng iba't ibang kalamidad pa, gaya nga rin ng Bohol earthquake. Dahil maging sila ay imbitado na pumunta dito at posible rin na gusto nilang makita si Pope Francis. Kaya magpa-fly in din sila dito sa may Leyte. At Jessica, ayon nga rin sa Archdiocese of Palo, kapag nag-motorcade na itong si Pope Francis, kapag may nakita siya ng mga residente, maaari rin siya bumaba sa motorcade at makisalamuha sa kanila. Ganyan daw kabait at ganyan din nga ka-fluid muli, Jessica, yung kanyang magiging schedule. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Ipinahayag na kanina ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang kanyang State of Yolanda Report o ulat sa publiko tungkol sa pagbangon ng mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon. Kasabay nito ang buwelta niya kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na nagsabing wala raw natanggap na tulong ang kanyang syudad mula sa national government.
Ayon kay Lacson, si Romualdez daw mismo ang dahilan kung bakit naging mabagal ang pagbangon ng Tacloban. May report si Maki Pulido. Isang taon matapos masalanta ng Super Typhoon Yolanda, pilit pa ring bumabangon ng marami sa mga biktima sa Tacloban City. May mga daing ng kakulangan daw ng pabahay, trabaho at pagkain. Pero sabi ni Lacson, kung napag-iiwanan daw ang Tacloban, dapat isa sa tanungin si Tacloban City Mayor Romualdez na tila mas inuuna ang pamumulitika. In fact, Tacloban received the highest amount. When you need assistance for your constituents, you forget about your personal or political agenda. You think of your constituents. They are suffering. Why are you advancing your own political agenda and setting aside the needs of your constituents? Ang sabi ni Lacson, bakit naman daw ang ibang alkalde, kahit taga-oposisyon, nakuhang gawin ang trabaho nila. Mayor Peltexon, for example, of Tanawan, he's with UNA. His political affiliation is with the Vice President. He's getting, most of what he needs in his municipality. And that's the kind of attitude that we're looking for in local executive. Kahit si Vice President Jejo Marbinay, mukhang naubos na ang pasensya kay Romualdez. There must always be respect to the local governments. That's part of decentralization. But here is an instance where, the local government's already an obstacle. That's why it's rather unfortunate. Ayon kay Lacson, 1.6 billion pesos na halaga ng mga proyekto at programa ang naibuhos ng national government sa Tacloban City. May 230 million pesos budget din daw na naibigay ang DILG para sa syudad. He requested for funds to repair the City Hall, the public market, and the Astrodome. The program of work, why did he request in the first place for monies to fund the repairs of the government centers? And then, after getting the money, he would request for realignment. What's the motive? What's the purpose? Sabi pa ni Lacson, ang mga nagpoprotesta sa Tacloban nitong gunitain ng Yolanda, hinakot at sinuportahan pa raw ni Romualdez. Sa buong Leyte raw, tanging sa Tacloban lang ang protesta. Pero pasaway man daw si Romualdez, itutuloy ng gobyerno ang pagbuhos ng tulong para sa Tacloban. We will not give up on Tacloban. Pero masakit pa rin daw ang mga kritisismong mabagal ang rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon. Ang mga international agencies naman daw kasi pinupuri ang kanilang recovery effort. Sa taya ni Lacson, halos lahat ng rehabilitation projects, pabahay, eskwelahan, negosyo, infrastruktura, matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino sa 2016. Sa ngayon, wala pa rin bagong pahayag si Romualdez tungkol dito. Pero nauna na niyang sinabi sa panayam niya sa State of the Nation nitong Biyernes, hindi pa siya nakakakuha ng kopya ng master plan ng rehabilitasyon mula sa national government. Yun nga ho hinihintay namin kasi katulad niyan, anong paplanuhan namin, hindi namin alam ano yung na-approve, ano yung hindi na-approve. Kaya gagawa rin kami ng budget namin for the year. So kailangan namin, baka magdoble-doble kami. So ano ba talaga? So we're just waiting for that. Sa ngayon, nakikipagtulungan sila sa mga NGO at international organization para makapagtayo ng transitional shelters. Nagpartner kami with CRS, nagpartner kami with Operation Blessing, Operation Compassion, and from 2,000 shelters, 2,000 approximately families living in tents, we're down to 400, and we're trying our best to make as many transitional shelters as we can. Kaugnay naman ng mga nagpoprotesta noong anibersaryo ng Bagyong Yolanda, sabi ni Romualdez, pinagbibigyan ng niya mga ito na ilabas ang kanilang opinyon. Sabi pa ng alkalde, umiiwas din siyang mabahira ng politika ang rehabilitasyon. Ang importante raw, mas bigyang halaga ang pagbangon ng mga residente. I think the best way to sum all of this up is that from what I read, the President had a cabinet meeting and he himself was upset na bakit mabagal. So I think he sees that also. So he has more authority than I have really to look into these different departments and agencies and start investigating. Ang magagawa ko lang naman talaga, katulad niya, nagsalita naman ng Presidente, sabi niya, if you will criticize, at least be constructive. So kami naman, we're being constructive. Whatever is needed yet of us, we will present. Maki Pulido, GMA News.
namang modus ang nadiskubre sa social media. Ang target nito, mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Kaya ang POEA o ang Philippine Overseas Employment Administration naglabas ng panibagong abiso. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, naglabas nga ng advisory ang POEA laban sa mga hindi accredited o hindi lisensyadong recruitment agency na nag-a-advertise sa social media. Ang Facebook account nga katunayan ng isang recruitment agency na hindi lisensyado ang nasampulan ng naturang advisory. Pati social media nagagamit na rin sa recruitment scam. Kaya naman naglabas ng panibagong advisory ang Philippine Overseas Employment Administration laban sa illegal recruitment na pinadadaan sa social media. Nauna nang nagpalabas ng babala ang POEA laban sa illegal recruitment na idinadaan sa email. Partikular na tinarget ng advisory ang isang Facebook account na nangangakong magpapadala ng mga nurse at caregiver sa Canada at Australia. Ang Facebook account na may halos 14,000 likes, walang address na mapupuntahan. Ang transaksyon sa pamagitan ng email. Ang nakatawag ng pansin ng ahensya ang pangakong mabilis na deployment at no placement fee. Maging ang nakalagay sa post na hindi kailangan ng karanasan o kahit PRC license ng aplikante. Upon scrutiny, tiningnan namin kung saan ba magtatrabaho, may principal ba or may agency, wala naman. O kung titingnan natin, dapat bago siya umalis, kailangan may proseso talaga siyang dadaanan. So kung immediate deployment, nangangahulugang napakabilis naman yata. Mabilis na pag-alis. Hindi kailangan na experience o may alam ka, dapat ito yung mga red flag na ating titingnan. Wala raw sa listahan ng POEA accredited agencies ang naturang ahensya na nakita nila sa Facebook. Sa ngayon, ito pa lang daw ang insidente ng social media-based illegal recruitment. Pero marami pa raw silang binabantayan na insidente ng panluloko sa mga gustong mag-OFW online. Ang modus daw dito, sa email ang palitan ng dokumento, ang bayaran wire transfer. Pero kung di nawawala ang recruiter, tangay ang pera ng aplikante, kung makalabas nga ng bansa, posible siyang mabiktima ng human trafficking. Kung ikaw ay lumabas ng bansa na undocumented ka at merong hindi magandang nangyari sa'yo, mahihirapan tayong mag-trace or mapauwi ka kasi wala tayong hahabulin agad na ahensya. Ang pagiging dokumentado, hindi raw kailangang komplikado. Kung may magre-recruit sa iyong agency, hanapin sa website ng POEA ang 3 bagay. Pangalan ng recruitment agency, trabahong kukunin abroad, at pangalan ng employer. Kung isa sa mga ito wala sa accredited list ng ahensya, bitawan na ang offer. Kung direktang mag-a-apply ng trabaho sa banyagang kumpanya, kailangan pa rin dumaan sa POEA at ipakita ang kaukulang papeles para makakuha ng Overseas Employment Certificate na magsisilbing proteksyon sa ibang bansa. Kung tayo marunong o tayo aware sa mga ganyan, kung talagang interesado ka mag-abroad, siyempre alamin mo muna bago ka mag-apply. Parang magtatrabaho, alamin mo muna kung anong trabaho bago mo pasukan. Jessica, hanggang sa bago tayo magsahim papawid, no, tinatawag-tawagan natin yung number, yung nakalistang number ng recruitment agency sa kanilang Facebook account pero nakapatay ito. Pinadalhan din natin sila ng email sa kanilang nakalistang email para hingan sana sila ng kanilang panig o statement pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin tayo nakukuhang feedback mula sa kanila, Jessica. Dano, paki-stress mo nga ulit, paki-emphasize natin, ano-ano yung telltale signs, ika nga yung medyo palatandaan na pagka may ganyang alok online, kasi lalo na ngayon ang daming nag-Facebook at na iba pang social media, no? Ano yung titignan nila para alam nila na medyo kaduda-duda itong mga alok na ito para sa trabaho abroad? Jessica, ang the devil is in the details, ika nga. So ang payo ng POEA para dun sa mga gustong mag-abroad, if the offer looks too good to be true, it probably is. Halimbawa, no placement fee, with or without experience or with or without PRC license or corresponding licenses ng trabahong gusto ninyong mapasukan abroad. Kapag merong ganong language or pag may ginamit na ganong language sa anumang job offer, kaya sa social media man yan, sa dyaryo, sa mga posting sa labas, wag na medyo mag-ingat-ingat na. Pero kung i-risk nyo pa rin, may ipagsapalaran pa rin kayo, mainam pa rin na tignan ito sa POEA. Kung hindi sa website nila, meron din namang mobile app ang POEA para ma-check kung lisensyado ang agency na may hawak ng job offer, Jessica. Totoo yan. Online na rin lang. I-check na rin yung website ng POEA at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Todo na raw ang paghahanda ni Senator Antonio Trillanes para sa ikinakasang debate nila ni Vice President Jejomar Binay. Ayon naman kay Binay, hindi na niya kailangan pang maghanda
Tiniyak ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na magiging patas ang debate. May report si Sandra Aguinaldo. Pasabi na pwede ka nang pumunta rito. Sa debate ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV sa November 27, 4 na paksa ang tatalakayin ayon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Overpriced ba ang Makati City Hall Building 2? Kay Binay ba ang farm sa Batangas? Nararapat ba ang Senate hearing kung saan tinatalakay ang ilang akusasyon laban kay Binay? Legal ba ang pork barrel at Disbursement Acceleration Program o DAP? The balance ito, Sandra, no? Dahil na there will be also the Vice President will also take an affirmative side on 2 other issues. No? Ang maging sa negative side dyan, of course, si Senador Trillanes. Tila kampante si Binay sa debate na hindi na raw kailangang paghandaan pa. Wala ka ba i-ready doon? Paano yun? Batid na issue na ito. Sinabi ni Trillanes, dehado siya sa debate dahil hindi naman siya abogado. Pero fino-formulate ko na rin yung mga opening and closing statements ko. Then at some point, i-rehearse namin ito lahat. We will be conducting mock debates and simulated debates para talagang kakaririn natin ito. Ayon sa KBP, magiging formal ang debate. Hindi pwede ang bangayan dahil may takdang panahon kung kailan magsasalita at orasan ito. Kapag nagkataon, matutunghayan ng publiko ang tugon ni Binay sa mga isyong pinupukol sa kanya. Matatandaang sa kabila ng ilang imbitasyon, hindi sumipot si Binay sa mga isinasagawang Senate hearing. Nauna rito, sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na humingi ng payo ang Vice President sa kanya kung pwede bang ipatigil ang pagdinig sa Senado. Sabi ni Senate President Franklin Drilon, tinawagan siya ng Pangulo tungkol dito. Pero tumawag si Presidente Pinoy sa akin at nirelay yung request ni Vice President Binay na itigil ang investigasyon. Ang sagot ko, sir, you were part of the Senate before. Alam niyo naman that nobody can dictate on the senators what to do. Kanina, dumalo sa misa sa harap ng Makati City Hall si Binay, kanyang misis at 2 anak na mga nadawit din sa investigasyon sa Senado. Birthday kasi ng Vice Presidente bukas at nag-birthday naman kahapon ang may bahay niyang si dating Makati Mayor Elenita Binay. May wish si Mrs. Binay para sa kanyang mister. Good health, peace in his heart, and peace for everybody. May regalo naman daw si Trillanes kay Binay. Siguro yung birthday gift natin, ilalabas na lang natin sa susunod na hearing. Sandra Aguinaldo, GMA News. Pinag-iisipan daw ng singer na si Megan Aguilar na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa dati niyang kasintahan. Ikwinento niya rin ang baka ilang ulit di manong pambubugbog na tinamo niya mula rito. May report si Salima Refran. Naka-neck brace at binababa mula sa isang ambulansya. Ito ang mga litrato ng singer na si Megan Aguilar na kumalat sa social media. Ayon sa nag-post si Maria Silorio na best friend umano ni Aguilar, ito raw ang sinapit ng kaibigan na makipaghiwalay sa live-in partner na si Ali o Alexander Sanchez itong weekend. Sa post si Silorio, alcoholic daw si Sanchez. Kwento ni Aguilar sa GMA News. Bukod sa mga pasa at pananakit ng likod, napilipit daw ang kanyang braso at kamay. Hindi na raw niya mabilang ang mga insidente na binugbog siya ng partner, kaya nakipaghiwalay na siya noong Biyernes. He gave me the first bear hug, no? It's what he usually does to me. That's how he hurts me. Kasi yun, hindi halata na nananakit, diba? Mukha lang yun niyayakap ka. Pagka talagang walang nakatingin, sinasakal niya ako. Naulit ito noong Sabado nang biglang magpakita sa isang gig ni Aguilar ang dating kinakasama. Sinundan daw siya hanggang sa makauwi sa kanilang kondo sa Pasig City. Paulit-ulit niya akong hinahawakan, pumipiglas akong huwag niya akong hawakan hanggang sa na-bear hug niya ako dun sa may gate. Tapos yung pagkadiin sa akin, hindi na ako makahinga. Nagpasaklolo raw siya sa mga taga-barangay at mga pulis. Nagpa-blatter si Aguilar pero inatras ang reklamo ng pakiusapan ng ina ni Sanchez. I really wanted to put him behind bars. Because he really hurt me. Nakiusap sa akin, Megan, pagbigyan mo kami. Huwag mo siyang
don't press charges. Give me a chance to drive him to the psychiatrist, take him to rehab. Pero pinag-iisipan na ni Aguilar na ituloy muli ang reklamo, lalo't may mga post daw ang pamilya ni Sanchez na sinasabing hindi totoo ang pabubugbog sa kanya. 15 araw lang kasi ang binigay na barangay protection order laban kay Sanchez. I'm just very hurt. Because I thought Ali was with me. And then hindi pala. And then babalik ta rin pa ako. Sa ngayon po, dahil nagdesisyon na po si Megan na hindi na po ito magsasampa ng kaso laban sa lalaki pong nanakit po sa kanya, desisyon na po niya yon. Sinubukan namin kunin ang panig ni Sanchez, pero hindi siya sumasagot sa aming tawag at text. Noong nakaraang taon, mahigit 25,000 kaso ng karahasan laban sa kababaihan ang naitala ng PNP. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, nasa 16,000 kaso ng paglabag sa Violence Against Women and Children Protection Act ang kanilang naitala noong nakaraang taon. Pero giit ng grupong Gabriela, hindi ito ang tunay na bilang ng mga kababaihang sinasaktan ng kanilang mga asawa at mga kasintahan. Mas marami pa raw ang kaso ng pang-aabuso. Hindi lang daw ito na i-report dahil sa takot. Baka magkaroon ng battered wife syndrome. Ito kasi isang kondisyon ito, no? Yung biktima, unang-una, ang sinisisi niya, yung sarili niya. Kaya siya binubugbog. It's either tatakpan niya or pupurihin niya yung partner niya ng buong giliw. Salima Rafran, GMA News. Nasa 1 taon nang nagkukulang ang supply ng card para sa driver's license matapos mapaso ang kontrata ng supplier nito sa LTO o Land Transportation Office. Kaya ang ibinibigay ngayon ng ahensya, temporary license na gawa lang sa papel. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, sa buong Metro Manila, merong 27 licensing centers ang LTO at bawat isa rito, almost 300 ang output ng renewals. Pero ang reklamo ng ilan, ang nakukuha nilang lisensya, hindi daw card, kundi gawa sa papel. Bakit kaya? Narito ang ulat. Ang LTO East Avenue Office, pangatlong stopover na ni JD sa paghahanap niya ng bagong driver's license. Galing na siya ng Tagaytay at Binyan, Laguna. Pero temporary license lang daw na gawa sa papel ang meron at hindi ang nakagawi ang card. Ang problema ni JD, ayaw tanggapin ng temporary license niya para sa application niya ng driver's license sa Amerika. Kung saan ako pumunta para makakuha ng card pero walang card. Imagine mo ang biyahe. Napaka-hassle. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, maglalabas daw sila ng official advisory para kilalanin ng iba't ibang ahensya ang temporary license. Huminto raw kasi ang supplier nila sa produksyon ng mga card sa utos na rin daw ng Commission on Audit. Admittedly, no, unang-una, humingi nga tayo ng paumanin sa ating mga kababayan, no, dahil sa inconvenience. Dahil pag nag-renew sila ngayon, ang ibibigay instead of the usual license PVC card ay yung temporary license, no, na piniprint natin sa papel. Sa kadahilan ng medyo nagkaroon tayo ng supplier problem dahil since last year, nagkaroon ng stoppage sa payment nila since dinisallow ito ng COA sa kadahilan ng wala na silang existing contract. Umaasa ang LTO na masolusyonan ito sa pagtatapos ng Nobyembre. Sa statement naman ng supplier ng mga license card na AMPI o Amalgamated Motors Philippines Incorporated, may panibagong shipment ng mga license card noong Sabado at nagsimula na raw ang delivery sa mga LTO office ngayong Lunes. Humingi rin sila ng paumanhin at may sasaayos na raw ang supply sa linggong ito. Balak rin daw ng LTO na repasuhin ang sistema ng pagbibigay ng lisensya sa mga nagmamaneho. Bukod sa panibagong bidding para sa car supplier, isasaayos din daw ang kanilang online database. Gusto natin i-upgrade na to up to international standards. Dadagdagan natin yung mga security features and lalagyan natin ng mga iba-ibang categories like professional na driver para sa mga bus, sa mga articulated, yung mga ganun. Kasi nakita natin sunod-sunod yung mga aksidente. Jessica, sa isang Senate hearing nitong last October lang na merong bagong impormasyon na itong AMPI raw ay 1990s pa raw nag-expire yung contract at pinayagan lang since 2006 na mag-renew without this parang talagang proper or in black and white na contract. They just allowed it na wala daw public bidding. So ito yung sinisilip ngayon at ayon naman sa LTO, magkakaroon sila ng pinag-aaralan nila yung bagong bidding for a new supplier.
Kasi ang problema dyan, Bam, baliwala lahat yung ginagawang paghihigpit ng LTO para yung karapat dapat lang magmaneho, yun lang ang dapat mabigyan ng lisensya kung madali namang mapeke itong mga lisensyang ito. Kung titingnan natin yung papel, pwede ka mag-print na lang siguro or scan yung makukuha. Unlike siguro yung cars na may mga security features. So, nabagit naman sa atin ng LTO na long-term yung kanilang vision. So, bukod dun sa supplier na problem, gusto nila i-update pati yung database, palitan daw yung mismong lisensya, yung mga security features ito para daw maiwasan yung ganyang mga pandaraya, ma'am. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Magandang balita naman po, isang big-time rollback ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis simula mamayang hating gabi. Pero ang mga transport group, hati pa rin ang opinyon sa pagbababa ng pamasahe sa jeep. May report